Sa kabila ng maganda at makulay na mukha ng lalawigan ng Bulacan, may mga barangay na nakaranas na mamuhay sa ilalim ng mga makakaliwang grupo o ang mga CPP-NPA. Isa na rito ang Barangay San Mateo sa bayan ng Norzagaray. Nung araw po na ang aming barangay sinasakop ng CPP-NPA, ang mga tao po natatakot. Kasi po wala po silang, parang wala po silang kalayaan sapagkat may military, may CPP-NPA, kaya hindi po nila malaman kung ano ang kanilang tatakbuhan noong po mga panahon na yon. At sila po, may marami po pong mga CPP-NPA na nagre-recruit dito sa aming barangay noong mga panahon na yon. Pero sa ngayon po, halos wala na. Naramdaman po ng aking mga kabarangay simula noon hanggang ngayon na sila po naging masaya. Wala po silang inaalala. Kahit gabi, kahit araw, parang walang nagsusubaybay sa kanilang mga kilos. Kaya po sila malayang nakakaalis o nakakabalik, nakakagalaw. Po kasi po ang ating gobyerno sa pangunguna po ng DILG, ng mga armed forces at ng mga NGO. Kung ano na po sa ngayon ating gobyerno, sila po palibasa po itong aming lugar, isang liblib na lugar sa ating bansa. Marami pong tumutulong ng mga NGO. Sa baku-bako at masukal na daan sa Sitio Suha ay araw-araw na naglalakbay ang isang tanod gubat at magsasaka na si Tatay Rudy. Pagka may produkto pa sila na dapat na ibaba o kami, may produkto kami nga dapat ibaba, hirap po talaga kami sa pagano dahil kakargahin pa namin dito pagka ganitong masama ang panahon. Pag po umuulan, hindi po to nadadaanan? Di na po nakakaahon dito yung mga sasakyan. Maliban lang kung galing sa itaas, pero ganun pa man hirap pa rin sa pagbaba dahil madulas yung daan. Sa hindi kalayo ang sitio, nakatira naman si Nanay Felicidad na nangangailangan ng regular na pagpapatingin sa doktor dahil sa kanyang katandaan, naranasang mild stroke at sakit sa puso. Na-stroke ako sa ulo. May 10 taon na stroke na yun. Tagal na. Ako may sakit sa puso noon. Pagkatapos po nung stroke nyo yun, dapat regularly po kayong nakapagpa-check up. Oo. Saan po kayo nagpapa-check up? Sa hospital po? Sa emergency. Sa emergency sa malapit lang po ba dito sa bahay? Napagpalay, malayo. Malayo? Ilang oras po yung biyahe nyo papunta doon? Mga 1 oras. 1 oras. Gamit po ang may sarili po kayong sasakyan, Oo. commute. Yung tricycle. Sa pinakadulong parte naman ng Sitio Suha na hindi nakakaranas ng liwanag mula sa mga bombilya, nakatira ang batang si Nicole na nasa 2nd baitang sa elementarya. Meron po kami pang-ilaw na kahit apoy po, kandila. Napakahirap po kasi kung walang ilaw. Mas lalo na po pag nag-aaral kami, hindi rin po namin makikita yung kung ano po sinusulat namin. Katuwa ang kanyang asawa, nagtatrabaho bilang mag-uuling si Tatay Nerio sa isa sa mga liblib na sitio ng Barangay San Mateo. Nakita nyo naman po, may edad na kami. Hindi na sapat para kumita kami ng maganda. Kaya pinagtitiisan na lang namin kung anong magiging tulong ng gobyerno at magiging tulong ng aming mga anak na nakakaintindi sa amin. Dahil sa nag-aantay kami ng mga produkto na madaling ibenta, kumisan halos yun lang ang kinakain namin, hindi kami bumibili. Hindi na kami bumibili ng pang-ulam.
Yun na lang talbos na pananim namin, yun ang pinagkatiyaga namin mag-asawa. Si Tatay Florencio naman, 60 taong gulang ay kumakayod pa bilang isang magsasaka sa barangay. Hindi nga halos sapat kung ano, dahil minsan mura na may bilihin. Pag binili nila, mura naman. May minsan naman na medyo mahal-mahal na may mga aming mga kalakal. Doon po kayo nakakabawi. Doon kami nakabawi pag medyo mahal. Ang pamahalang palilinigan po ng Bulacan ay lubos na nagtataguyod ng mga pagsisikap ng pamahalang nasyonal sa pagbibigay kapangyarihan sa ating mga barangay upang sa gayon ay masugbo ang mga ugat at saninang insurgency at iba pang armadong pakikipagtunggalian. At sa pamamagitan po ng LGSF, DAS, SBDP, hindi lamang natin binubuksan ang landas ng mga sakahan patungong merkado. Higit pa doon ay pinalalawak din po natin ang daan patungo sa tunay na kaunlaran at kapayapaan para sa ating mga kababayang nananahan sa pamayanang ito. Nako, masaya-masaya po at maligaya. No, malaman ko po na kami po ay isa sa nasama sa NTF-ELCAC sa kanila po sapagkat ito po ay dinala namin sa mga liblib na lugar. Kagaya po no pagpapakuryente. Wala pong kuryente sa mga liblib na lugar. Ngayon po yung magkakaroon na. Mayroon pong kalsada. Kaya po sila ang kanila pong mga kabuhayan mailalabas na nila. Sa health station, meron naman po kami. Ang problema po siyempre dati na po matagal ng panahon. Kaya siyempre, ngayon po magkakaroon kami ng 2 health station na alam na po ng tao na kami magkakaroon. Kaya po sila maligaya at masaya. Dahil malayo po ang amin sa bayan. Malayo po. Mga midwife lang po ang nandito. Bibigyan po namin ng mga baka at pananim. Sa totoo po, kami po yung nagkaisa ng sangguniang kagawad at kami po nagtanong din po kami sa aming mga mamamayan na ano ba ang dapat na kailangan dito. Siyempre po, pangkabuhayan. Kaya po, ang bibigyan po namin ng mga baka yung pong nasa mga liblib na lugar, mga sityo. Kasi po sila po ang higit na karapat-dapat na magkaroon ng ganyang pagkakataon. Kasi po nasa kanila po yung mga sugahan, nasa kanila po yung mga malalawak na lupa, nasa mga bundok po. Kaya po doon po na ipamamahagi sa mga magsasaka. Makakadaan na yung mga kuan namin, yung mga sasakyan ng mga maliliit, palabas, pasok, at hindi na kami magkakaproblema sa aming mga kuan, mga katutubo. Kung magdadala kami sa ospital, hindi na namin sila bibit-bitin. Pwede na namin sila isakay mula doon sa punduhan, papalabas, patakbo ng hospital. Nakakatawa, malapit eh. Hindi niya na po kailangan maglakbay. 1 oras yun, Nay. Matagal yun. Nung nalaman mong bibigyan na kayo ng kuryente dun sa lugar niyo, anong naramdaman mo? Okay lang po, kasi nagkakailan na po kami. Hindi na po kami mahirap. Hindi na kandila yung gagamitin mo. Totoong ilaw na po. Totoong ilaw na. Ang bakang ibibigay sa akin ng gobyerno natin, mapapaunlad ko ang buhay ko. Handa na po ako talagang alagaan ng isang bagay na malalaman ko dito ko unlad. Yun ang malaking pasalamat ko sa ating gobyerno kung kami mabigyan ng mga ganyang kuan. Dahil medyo makarecover kami dahil makapalawak kami ng aming mga tanim. Lubos po kami nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Mayor Rodrigo Roa Duterte sa mahalagang tulong sa ating mga kababayan.
Ito nawa ay patuloy na magbukas ng magandang kapalaran at payapang pamumuhay para sa ating mga kalalawigan. Maraming salamat po. Dahil sa kaginawahan sa pamumuhay, ay mailalayo natin sa anumang hindi magandang gawain ang ating mga kababayang nakatira sa mga remote areas. Hindi lingid sa ating kaalaman na sila ay mga prone o kinikilingan ng mga hadikain ng mga komunista at terorista. Kaya sa pamamagitan ng mga proyektong ito ay may bubukas natin ang kanilang isipan sa tunay na kaginhawaan at tamang hadikain ng buhay. Patunay rito ang pagdeklara sa Barangay San Ignacio bilang isang cleared barangay. Pasasalamat sa walang sawang pagtulong at pagsuporta ng inyong napakabuti at kagalang-galang na ahensya at opisina. Mabuhay po kayo. Sa pangunguna po ng ating Pangulong Duterte at ng lahat-lahat na po ng bumubuo ng ating pamahalaan, kami po ay nagpapasalamat at tuwan-tuwa sapagkat kami po ay isa sa mga barangay na napili o nabiyayaan ng NTF-ERCAC. At sana po sa mga darating pa pong panahon, matulungan din po yung mga ibang barangay na mga nasa liblib na lugar para po ang tao magsama-sama sa ginawa.